Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Former President Rodrigo Roa Duterte muling naglabas ng ebidensya sa pagiging korap ng Kongreso, partikular na dito kay House Speaker Tambaloslos Romualdez. Ito namang si House Speaker Tambaloslos Romualdez ay umamin na supplier nga siya nitong si Presidente Kuting ng ipinagbabawal na bushabs. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang ngayon na lamang rumeresbak itong si former President Rodrigo Roa Duterte or si Tatay Digong patungkol dito sa mga kalaban ng gobyerno na ito na nasa posisyon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang napakagaling na tactician talaga or government tactician nitong si former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga mga kaibigan ay alam natin na talagang marami nang ginagawa itong si Tambaloslos Romualdez na ito. At salamat na lang ay nilalabas na nga ito at ibinubulgar ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang itong si Tambaloslos Romualdez na ito ay kaya lang naman pala nakokontrol niya itong si Presidente Kuting at na bibigay niya ay dahil nabibigay niya ang pangangailangan nitong si Presidente Kuting na tinatawag nating bushabs. Kaya na lamang hindi maiwasan ng ating mga netizen at mga ating mga mamamayan na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing. House of Representatives, marami kayong dapat pag-usapan, yung budget nyo, yung project nyo, yun ang dapat pag-usapan. O ayaw nyo pag-usapan kasi mga project nyo, di nyo gagawin at yung pondo sa bulsa nyo na lang pupunta. Kay Dilima, humingi ka ng patawad. Kerwin, tanungin kita sa Diyos, ba humingi ka na ng tawad dahil sa mga nasira nyong buhay, dahil dyan sa bushabs na yan? For God's sake, Kerwin, tell the truth and the truth will set you free. Solid Duterte team all the way. No more to less. Congressman Mark Coleta, Attorney Vic Rodriguez, Chovit and COA Commissioner Heidi and the PDP laban. Kahit anong pakulo nyo, hindi pa rin ako magbabago. Duterte pa rin dahil doon ko nakita yung Pangulong may puso at may pagmamahal sa mamamayang Pilipino. Kahit nagkaroon ng COVID, hindi niya pinabayaan ng taong bayan. Saka sa mga opisina ng gobyerno noon, mabilis ang transaksyon. Yung passport naging 10 years, saka yung driver's license 10. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ng Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at share ang ating mga videos. Di ba? Ang lupit, di ba? Oh, minahal mo kaming mga adik. Grabe. Ang lupit, no? Sana all, no? O, tingnan natin komento ng mga tao. Ano to? Oy, bakit may ano dito? Bakit may pulburong dyan, ha? Sabi dito ni Joel Ablas, mga tutut nyo, mga hayop, mamatay na kayong lahat. Mga durugista, mga debil, hayop kayo, mga salot sa lipunan. Ubusin na kayo bago pa magkalat kayo ng lahi. Galit na galit, oh. Ano naman to? Uy, ano yun? Ba't may gumagalaw? Ba't may mga panga doon? Ayun, nasa gilid, oh. Ano yung mga panga na yan, ha? Ay, wag ng ganon. Eh, wala tayo eh. Oh. Perfect said. Sabi ni Ray Flores. Sabi naman ni Ma'am Cora Lopez, yan ang dapat sa Luzon. Magayan kayo, zombie na. Sabi ni Alex Isobal, kaya bumalik na naman ang mga adik ngayon. Kaya nga salamat BBM, diba? Hashtag, thank you. Kung may thank you Beyonce, kung may nauuso ngayon na issue sa mga Hollywood star katulad nila Beyonce at ni sino ba yun yung rapper na negro na nang sisibak daw ng mga aspiring rapper, aspiring Hollywood star. Dito naman is thank you, kung sa kanila is thank you Beyonce, dito naman sa Pilipinas is thank you Marcos.
from Addictus. Grabe to, miroy mo, no? Lantaran na yun, peace on drug. Salamat PBBM, minahal mo kaming mga addict. Si Raulo din yung naka-invento, naka-isip nito eh. Ano? Si Raulo din eh. Wala din sa ayos eh. Samantalang, bago tayo magsimula, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button. Bell button para lagi tayo updated sa ating mga video, araw-araw. So ito, panoorin muna natin to. Grabe to. Grabing tawag dito, panibagong propaganda na naman nila laban sa mga Duterte. Ang lupit panoorin natin. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara sa umano'y extrajudicial killings o EJK noong Administrasyong Duterte, lumabas na iniutos daw ni Senator Bato de la Rosa na idawit si dating Senadora Laila de Lima sa illegal na droga. Yan ang binunyagan self-confessed drug lord na si mo nakausap na to. Kerwin Espinosa sa pagharap niya sa House Quad Committee. Mukhang mag-ano na naman parang nagko-collaborate sila. Para sa iba pang detalye, makakausap natin live mula sa Kamara si Camille Samonte. Camille, Hi, ano Camille. pa ba ang mga sinabi dyan itong si Kerwin Espinosa? Ano ba mga sinabi dyan? Mismong si dating PNP chief at ngayon May echo kayo. Ayusin nyo nga TV5, nagko-content kami, sagwa, pakinggan ng boses nyo. Kami pa ba mag-a-adjust sa inyo? Kami nakiki-content, kami pa mag-a-adjust. Senator Ronald Bato de la Rosa ang nag-utos umano kay self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na idawit si dating Senador Laila de Lima sa illegal na droga. Sa pagdinig ng House Quad Committee, sinabi ni Espinosa na ibinigay ang utos na yan pagkabalik niya sa bansa matapos maaresto dahil sa pagkakadawit sa kaso. Bago yan, napatay ang kanyang amang si Ang daming kaso na karapat-dapat pag-usapan nitong House Committee hearing na to, pero dito sila naniniwala sa mga convicted, no? Hindi ko naman sinasabi na wala na hong pagkakataon magbago yung mga nakulong or mga naging convicted na mga tao, pero halatado kasi. Halatado naman na parang, alam mo yun, parang kaya pinalabas kasi magtitestigo ka. Kasi ididiin mo mga Duterte. No? Tapos paniwalang-paniwala ang mga buhaya. Nagtipon-tipon sila, Ang sama-sama, Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gago! Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa loob mismo ng kulungan. Inaresto naman ang nakakatandang Espinosa dahil sa illegal drug possession noong 2016. Kwento ni Espinosa, pinressure at binantaan daw siya ni Senator De La Rosa na idiin si De Lima at iba pang personalidad. Kalukuhan yun, kalukuhan yun. Kung ikaw ipipressure ka, na alam naman nilang pwede mo silang ikanta, di sana pinatay ka na lang. Bobo. Ngayon, sasabihin nyo, ba't buhay pa siya kung hindi siya pinressure ni Bato? Siyempre, kailangan pang mahanap yung mga kasamahan nito Baka may ibulgar pa to. Tsaka una-una, inamin mong drug lord ka. Tapos ngayon, magkano ka na parang idiniin si De Lima, inutusan ka ni ganito, ganyan. Sus, lumang mga pakulo na yung mga pinagsasabi nyo. Hindi kasi totoo naman kung talagang bakit ka kailanganin ni pressure or takutin. No, di patayin na lang kita. Bakit pa kailangan kitang takot-takutin, hindi ikinanta mo pa ako. Ang lupit. Sa illegal drug trade para sa kanyang kaligtasan at pamilya. Bukod kay De Lima, idinawit din doon ni Espinosa ang negosyanteng si Peter Lim. Kanina, nanindigan si Espinosa na gawa-gawa niya lang ang naging mga testimonya niya sa
Gawa-gawa lang daw. Anong klase? Dinig ng Kongreso noon. Sinunod daw ni Espinosa ang utos ni De La Rosa dahil sa sobrang takot matapos ang nangyari sa kanyang ama. Naging emotional rin si Espinosa nang alalahanin na hindi siya pinayagan ng mga pulis Walang luha. Mamaya, ay guys, panoorin natin yung full video nito. Oo. na makita sa huling sandali ang kanyang ama bago ito ilibing. Kasunod niya, nagsorry din si Espinosa kay De Lima at handa raw siyang harapin kung ano man ang magiging desisyon ni De Lima sa mga isiniwalat niya. Nagbigay din ng mensahe. Siyempre, hindi ka nagagantihan ni De Lima. Diyan, panalo na siya. Gustong-gusto ni De Lima yan, yung tipong siya yung aping-aping. O siya yung talagang inabuso. Ang ina. Ay. Sorry. Sorry. Diba? Yun ang gusto ni De Lima, yung tipong pinagsakluban siya ng langit at lupa. Kumuha naman siya lupa. Ay, sorry ulit. Sorry, madudulas ako eh. Ayoko naman lait eh. No, ganyan yung gustong-gusto ni De Lima. So doon, hindi na yun. Hindi ka na para parang tawag dito, parang gagantihan ka ni De Lima. Eh, baka mamaya nga, nagsasabuatan ka. Yes. Gago! Oo, gano'n na kami. Sanay na kami dyan eh. O, eto naman yung De Lima version of kung buhaya. O, eto mamaya panoorin natin yung full video na yan. Si Espinosa kay Senator De La Rosa. Sa ngayon, wala pang pahayag sina De Lima at De La Rosa ukol dito. Ruth, samantala, pinaaresto na rin ng House Quad Committee si Myla Roque, ang asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan ng contempt order laban sa kanya dahil sa 3 beses na hindi nito pagdalo sa pagdinig na kaugnay naman sa Pogo. Ruth? Ako, pati pala yung asawa ni Harry Roque, tawag dito, idadamay na nila. So sa kapag naging ka talaga, naging hindi ka pumanig sa kanila, yari ka, no? Oh, ito yung full video nito, panoorin natin. Ito yung full video. Ito yung full video yan, ito si Laila De Lima version 2 yan, no. Etong congressman na to. Oh, yan ang bagong Laila De Lima daw ngayon eh. Sabi nila yun, panoorin natin. Uy, ba't loading? Laila De Lima kay Ba't mo tinatawag sarili mo? Okay. Laila De Lima kay General Bato at kay Presidente Duterte na lahat nabanggit mo kanina sa iyong testimonya. Una sa lahat, nabati ko kayo ng happy birthday. Gago! Wait lang ha. Magiganda natin. Lights, camera, action! una sa lahat, humihingi ako kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom. Ayun naman, nanonood yun. Huwag ka mag-alala, Erwin. Nanonood yun, no? Nanonood yun si Bossing. Ay, Bossing tuloy. Si De Lima. Alam niya yung mga nyo na yan. Patawarin niyo po ako. Aba! Nadala. Apakabait mo pala ka. Sa uto-uto sa panahon na yon. Oh, akala ko ba tinakot ka lang? Tapos ngayon, uto-uto. Wait. What the fucking shit, man? What the... Di ba sabi dun sa report kanina ng TV5 is tinakot daw siya ni Senator Bato de la Rosa. No, tinakot at natakot din siya sa seguridad niya at sa pamilya niya. So ngayon dito, uto-uto daw siya. So ibig sabihin, hindi ka tinakot. Ano ka? Parang ganun, parang sinuhulan ka, parang may tawag dito, may offer sa'yo na maganda na kagad ka naman kumabig, kagad ka naman sumang-ayon. So doon pa lang, dito nyo mapagtatanto na nagsisinungaling to si Erwin Espinosa.
Si Kerwin pala, Erwin tuloy. May kilala kasi akong Erwin eh, convicted din eh. Sino yun? Hindi, doon pa lang, di ba, kanina sa balita, napanood nyo. Sabi, istinakot, pinressure daw siya ni Senator Bato de la Rosa. No? So dito naman, nagpauto daw siya. So hindi ka tinatakot kasi kung nagpauto ka, hindi matuturing na tinatakot ka. Sa madaling salita, kapag nauto ka ng isang tao ay merong ino-offer at merong magandang pinapakita sa iyo, ganun yun. Ako po, bistado agad. O cancel na sa susunod na hearing, bistado na kayo ng Banateros. Hayop na yan. Ulitin natin ha. Okay, play. Na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman at ang picture na yon nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo at nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kaloob-looban from my heart. From your bottom of my heart, gano'n, no? I asked, sorry talaga po, ma'am. At alam nyo, kadalasan itong mga ganitong ganap sa movie ko lang ito napapanood. Sa mga drama. Doon ko napapanood itong mga ganitong kung ano mang plano mo sa ginawa kong pagbuhat-buhat o sala o kalambigitan sa droga o unsay imong buhaton, andam ko mo dawat, ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mangayo ko nimo pasaylo sa akong gibuhat. Kay hingi daw siya ng pasensya sa kanyang ginawa. Ay naku, bukas ang makalawa may interview si De Lima nito. Baka umiyak-iyak din si De Lima. Sa wakas, nakutan din natin na gustisya. Magsisimba. Ay, puta, ilan na pa. Naisip ko na naman doon. Bukas sa bukas dito, may mapapanood tayong balita na nagsisimba, binabasbasan siya. Sa bagay, tama naman yung pagbasbas sa kanya, makasalanan siya eh. Bukas may paiyak-iyak pa yan pag na-interview na sasabihin, uti-uti na pong lumalabas ang katotohanan. Ganun ang mga dialogue niya ni De Lima. Bukas yan. Na-pressure ragyod ko, ma'am. Naluoy ko sa akong mga anak, ngagagmay pa kayo atong panahon na. Patay na akong papa, o ako mamatay, mag-unsa na lang akong mga anak mong gibuhat na ko nga buhat-buhatan ka o magtumo-tumo o istorya kabahin sa kalambigitan sa droga. Once again, sorry kayo, ma'am. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? Di nakaintindi ng Bisaya si De Lima version 2. The last that I know, I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni Kerwin Espinosa, siya ho ay humihingi ng kapatawaran kay Senator Laila de Lima sa kanyang ginawang mga statement implicating her sa usapin tungkol sa droga at gumawa ng kwento, no? Gumawa sila ng kwento para Ngayon, ito ang tanong diyan sa mga congressman. Nakakasiguro ba kayo na hindi pa rin ba gumagawa ng kwento si Kerwin? Kasi nanggaling na mismo sa bungangan nyo na etong si Kerwin ay nangihingi ng pasensya kay De Lima dahil gumawa siya ng kwento. So nakakasiguro rin po ba kayo na hindi siya gumagawa ng kwento that time? Hindi kaya ganon? Baka mamaya gumagawa lang din naman pala ng kwento yung si Kerwin dyan.
Kasi eto ang mga tao kung nagawa niya dati, kayang-kaya niyang kayang-kaya niya pa ring kayang-kaya niya pa ring gawin 'yan ngayon. Ano ba 'yan? Patanginang 'yan, no. Bakit ganyan yung nakikita namin sa hearing? Puro mga nung nakaraan, mga nakapreso pa na damit. Nung nakaraan, tas ngayon, isang drug lord naman ginamit nyo. Gago! Testigo nyo, pulpul eh. Nung nakaraan, may testigo kayo, hindi rin umubra. Yung may daladalang sobre. O asan na, nabisto. So nawala na agad. Asan na yun? Si Manang, yung may dalang sobre na binibigyan daw siya ni BP Sara. Sana all. Hindi, di ba mga banatero, sisipin nyo maigi. Kung noon, kung halimbawang totoo man yung sinasabi niya, di ba, na gumawa-gawa lang siya ng kwento, hindi kaya niya pwedeng gawin yun ngayon? At eto pa isa, kung gumawa-gawa lang pala siya ng kwento noon para idikdik si De Lima, hindi na kasalanan ng mga Duterte yun. Kasalanan yun ng dalawa yun. Hindi yun connected na, halimbawa, tinatakot ka ni Bato, ni Senator Bato. Kung tinatakot ka, tapos tawag dito, na mind block ako. Kung tinakot ka man ni Senator Bato at itinuro mo si De Lima, problema mo yun. Hindi problema ni Senator Bato yun. Tsaka ito, ba't kita tatakutin? Hindi naman ako tanga. Hindi tanga si Senator Bato de la Rosa na para takutin ka, na alam niya naman pwede mong sabihin yan sa media. Tsaka ito, ang yaman-yaman nyo. Posibleng pang maghirap yung pamilya mo. Gago! Ito sinasabi ko to sa yung mga dating convicted, mga nahatulan, hindi ko nila lahat. May ano pa naman po kayo para magbago, pero dito kasi nalalabuan ako dito sa kwentong to dahil bakit ganun na napapansin ko na lang dyan sa House of Representative na yan. Bakit puro mga convicted ang mga kinukuha? So kung noon nga nakagawa sila ng kwento, hindi, 'di ba kayang-kaya din nilang gawin yan ngayon? Ewan ko, ba't paniwalang-paniwala itong mga to? Masama dun sa kwento, sa narrative ng pagkaka-involved ni Senator De Lima sa usapin sa droga. At sabi naman niya na handa rin siyang harapin kung ano man yung aksyon na gagawin ni Senator De Lima kay... magpapawa effect niya si De Lima. Siyempre, kailangan magmukhang mabait ngayon si De Lima kasi parang tatakbo ata si De Lima, di ba? Oo, mukhang tatakbo ata si De Lima. So, siyempre kailangan maging mabait sa camera. Sasabihin niyan, Kerwin, pinapatawad na kita. Tao lang ako, marunong ako magpatawad. Ganun nga, iyak-iyak na naman yan sa tapos sasabihin niyan, unti-unti na natin nakakamit ang hustisya. Gago! Tangin ng mga propaganda ang puti. Kay Kerwin Espinosa. Does that satisfy the good congresswoman from Batangas? I am totally not familiar with Visayan language. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo. yung nahatulang drug lord ka, yung naging convicted ka, at tawag dito, isa ka sa mga alam naman natin ng droga ay hindi magandang gawain yan. Ikaw pa yung magpapayo. Na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao
Kasi Ito lang, Kerwin, at doon sa naggawa ng script na yan. Bakit sa tingin nyo, hindi ba pamumulitika yung ginagawa nyo? kung ganun man si Bato, tignan nyo naman yung ginagawa nyo. Ano ba yan? Para saan yan? Diba? hindi kalyado. Ito, isipin nyo maigi, ang daming pwedeng pag-usapan. Ang daming kaso na pwedeng pag-usapan. Ang dami, yung mga problema nyo nga sa mga lungsod nyo, mga congressman, hindi nyo natupag eh. Hindi, sa totoo lang, dapat ang pinag-uusapan nito, yung mga budget nila, yung mga nagastos nila. Kasi dapat yung mga, may tumalsik na tinga, sorry. Yung mga tawag dito, yung mga project ng mga congressman, dapat dapat nag-hearing sila. Ayun nga yung hearing na yun eh. Tapos pag-uusapan nila yon, kasi baka mamaya may mga congressman na hindi talaga ibinubuhos yung pera doon sa project sa lugar nila. Dapat yun ang trabaho ng mga congressman. Kaso nagtataka ako na bakit puro ganito. Puro sa Duterte nakarekta yung mga ng House of Representatives. Anong meron? Wala naman sigurong masama kung ako nagtatanong lang naman ako. Kasi yun ang pagkakaalam ko sa House of Representatives, no? Na ang kadalasan na pinag-uusapan diyan ay yung mga budget nyo. Kasi sila mismo. Yung mga budget nila at yung mga proyekto na magagawa nila sa bayan nila, sa lugar nila. Pero ngayon parang bakit ganun? Ano nangyari? Parang nag-iba ehep ng hangin Iwasan na po natin at wag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang. Kung akala ko ba ikaw gumagawa ng kwento? Kanina sabi mo, pasensya na, Nanay Dilima, Ma'am Dilima, kasi gawa ako ng kwento. O ngayon naman, kay Bato naman ngayon. Gago! Ang mapin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo noon, ang ano ko lang kasi pinagbigyan ako na makapagbigay ng mensahe. Mr. Duterte, sana po magbago na. I-validate niyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, si Fulano. I-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, huwag kang magpasulsul sa mga nakapaligid sa iyo. Yun lang po. Add food containing bad bacteria, Ursiflora gut. Huwag kang pasulsol. Yan, PRRD. Sabi ni convicted Kerwin Espinosa.